Teachers Dignity Coalition. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jim. Welcome po sa ating program, sir. Si Ma'am Bumarian po ito. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi, Ma'am Marian, at sa mga nakikinig po sa ating programa. Yes po, at yun, maraming salamat po, Sir Jim, sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam sa ating palatuntunan na sa ngayon, short notice po. Siguro unang-una, nais po muna nating hingin ang pangunahing mga reaksyon po ng Teachers Dignity Coalition right after po nang mangyari po itong insidente sa Tacloban na sa ngayon, ongoing pa rin po yung investigation. Una po, syempre, nakikiramay po kami sa mga magulang ng mga biktima at simpatsya din po sa mga guro at namumuno sa paaralan sa Tacloban City. Una po, ito po ay nakakabahala at nakakaalarma dahil ang pagtingin po natin sa paaralan ay ligtas ang bawat isa, may seguridad po ang ating mga mag-aral, mga guro at lahat po na nasa loob ng paaralan. Kaya ito ay nakakabahala dahil dapat walang puwang o espasyo sa paaralan ng karahasan, pambubulas at iba pong mga krimen gaya po ng nangyari sa Tacloban. Kaya may apela din po kami sa DepEd na dapat po baka may kailangang i-check sa school safety and student support systems po. Lalo na kulang po tayo sa mga security guards ng teaching personnel na aalalay din sa mga guro natin at sabihin na nating mga equipments na kinakailangan para sa ating mga safety protocols at ganoon din po may kakulangan din po tayo sa mga guidance counselors po na mahalaga sa kalusugan din ng mentalidad ng ating mga kabataan. Okay. And tama rin po ba, Sir Jim, na marami po mga eskwelahan sa ating pong bansa, especially ay mga public schools sa mga nasa probinsya, ang madalas po wala naman talagang mga sapat or yung iba nga parang wala naman po talagang nagbabantay po ng mga security personnel or mga security mga guard po, sir. Yes po, karamihan nga po ay mga volunteers na mga parents. Yung iba at maganda, meron ding ugnayan sa mga barangay, may mga nilalagay na mga barangay tanod at yung iba po ay mga volunteers din na mga parents po natin. Kaya yun nga din po yung apela namin sa DepEd na kailangang dagdagan yung mga well-trained, well-equipped na mga security guards po natin kasi nakakabahala na itong mga nangyayari. So hindi lang po ito isolated cases. Kung pagdudugtungin po natin sa mga nakalipas na taon ay may ganito na pong nangyayari sa ating mga paaralan. Okay. May nakita din tayo sa mga nagko-komento online po, Sir Jim, na parang may nagmungkahi na bukod sa pagtitiyak na magkaroon po talaga ng mga security personnel po sa mga paaralan is ito gumamit daw po or makapag-invest ng DepEd nung mga makakapag-detect po ng or metal detector kasi ito nga katulad po dito mga barel at iba pa pong mga armas, sir. Yes po. Actually po, pwedeng maging inisyatibo na po yan ng mga punong guro dahil meron namang school funds. Katulad ng mga ibang mga schools, meron pong mga metal detector. At bago pumasok ang mga estudyante, ay organize po sila. Nakokontrol muna yung entry points nila, yung mga gates, para ma-check po talaga yung mga nilalaman ng bag. At ito lang po ay yung mga reactive measures natin. Pero yung mga nangyari po ay developmental po ito. Marami pong factors ang nagko-contribute sa mga ganitong karasang nangyayari. Siyempre po, nagsisimula yan o meron ding factor yung family, yung mga kaibigan, yung mga sabihin na nating group of friends, yung mga classmates, at yung mga napapanood din sa social media. So kailangan po ito na whole society approach po yung gagawin natin na hindi lamang iatang sa guro ang pagpapalaki sa ating mga anak, mga kabataan, kundi tulong-tulong po tayo dito sa problemang ito at sa edukasyon dahil ang edukasyon po ay cumulative effort po ng bawat isa.
Okay po. Doon po sa eto no, investigation po, Sir Jim, ay una nga sa nakikitang initial po ano, na motive po nito nga dalawang CL po ano, or yung mga students na involved po dito sa incident is sabi po nga may kaugnayan po sa bullying. Inyo pong pananaw naman po doon, sir, na ito ay nakikita po nga may kaugnayan po dito sa pambubuli po. Yes po, isang posibilidad po yan. Mm-mm. Kasi di ko naman gustong i-preempt po yung investigation, pero isang factor yon. Kasi yung ipinapakita ng mag-aaral sa paaralan ay talagang may impluwensya din yung mga bullying incidents, experiences, at ganun din yung experiences niya sa bahay at sa kapaligiran niya. Kaya ito po sana ang makita ng bawat isa, na hindi lang po ito isolated kundi nakakabahala at pwedeng mangyari ito kaysa ang anumang schools o pwedeng mangyari ito kahit sino man. Kaya sana suportahan po natin yung ating mga teachers, at kung nasa bahay po sila, kumustahin din po natin ang ating mga anak. Kasi pag nakikita natin na meron ng early signs ng mga ganitong bullying, ay makipag-ugnayan po sa ating mga teachers, lalo-lalo na yung ating mga guidance counselors po.